And this is Saturday, December 16, Dark and Light Side episode of Life, episode 80. Okay, Sabado. Tingnan natin kung bakit nagkawindang-windang ang Sabado natin. Tapos dito, tignan din natin dapat kung mga solusyon na mangyayari at ay kung ano. Okay? Una, naging sanhi ng problema. King of Pentacles. Pangalawa, Nine of Swords. And then, Justice. Hala. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, nakarma. Diba? Kasi yung problema ninyo, no, is pera. Primary talaga pera. So, maliban sa pera, no, ito yung masyado kasi kayong ang tawag nito, kung magdesisyon pa, matigas ang ulo pag nagdesisyon. Kaya ngayon sa desisyon ninyo nagkakaroon kayo ng mental stress, no? Hindi kayo makatulog, wala kayong ganang kumakain, tapos nakukonsensya kayo, nababagabag kayo na hindi nyo alam kung bakit ang malas-malas ninyo. So, kung ito yung tungkol sa sitwasyon sa buhay at meron kayong taong sinaktan, kaya kayo nakarma. Kung ito yung sitwasyon na may mga tao na malinis ang hangarin sa inyo, tapos sinaktan din ninyo, yun, nakarma din kayo. Kaya damay, 'di ba? Nakarma na kayo sa katahimikan. Nadamay pati yung finances ninyo, sitwasyon mo sa sarili mo, na kahit anong gawin mo, kahit saan mo ituon yung sarili mo, naaalala mo yung taong sinaktan mo, pinaiyak mo, yung taong iniwanan mo, yung taong umaasa sa pagbabalik mo. Sa kaya ka nakakarma. So ngayon, tingnan natin dito, no? O, di ba? King of Pentacles pa din. Magkapareho. Pero, sa bright side siya, sa light side. Pangalawa, the moon. And pangatlo, Four of Pentacles. Tignan mo ha, yung takbo ng baraha. Pamagkapareho yung simula. So, ibig sabihin, no? Kung ito'y tungkol sa sitwasyon sa buhay, yung umpisa pareho. Pero, yung kasunod na mga drama, magkaiba. Alam mo kung bakit? Dito kasi, sinunod mo yung gusto mo, nagkaroon ka ng problema, nakarma ka. Ngayon sa panahon na to, sa araw na to, sundin mo uli yung gusto mo. No? Huwag mong pakinggan yung mga sinasabi ng tao sa'yo. So, kung sinasabi nila na huwag mo siyang puntahan, huwag mo siyang balikan kasi mali yun. Huwag mong iwanan yung kasama mo kasi yun yung tama at siya yung dapat. Yung gagawin mo ngayon, sinasabi ni universe, sundin mo uli ang gusto mo. No? Kung ano yung sinisigaw ng puso't isipan mo, huwag mong pakinggan yung mga tao sa paligid mo. Magsiguro ka sa sarili mo. This is the Four of Pentacles. Ibig sabihin, siguraduhin mo na kapag gumawa ka ulit ng desisyon sa buhay mo, hindi lang sitwasyon sa financial, kundi yung sitwasyon din ng kasiyahan mo, kaligayahan mo, contentment mo sa buhay. Kasi minsan, kahit gaano ka kayaman, kung hindi mo kasama ang taong nagpapagaan sa loob mo, ang taong nagtatanggal sa stress mo, ang taong nagpapatawa sa'yo kahit sa simpleng pag-uusap, nai-stress ka, di ba? Namimiss mo. So, kaya ka nakarma. Ngayon, siguraduhin mo na sa pangalawang pagkakataon, napairalin mo ang katigasan ng ulo mo. Huwag ka nang makinig sa mga nagsusulsol sa'yo. Kasi sila din itong nagbigay sa'yo ng stress at karma. Sila din ang naging daan kung bakit ka nakarma.
So, ngayon gawin mo, no? Siguraduhin mo na kapag dumating ang panahon, nagdesisyon ka bago matapos ang taon, nagdesisyon ka, siguraduhin mo na hindi mo na siya ulit sasaktan para hindi na rin ikaw makarma. Kasi kung maraming ikinakasala na hindi sila tadhana, so kung sasabihin ng tao na wag mong iwanan yung asawa mo kasi kasal kayo, hindi naman sila yung nakikisama no? Hindi naman sila yung nagsasama sa iisang bubong. So, kahit magulang, kapatid, in-laws mo, kung hindi ka na masaya, bumitaw ka na. Kesa naman magsayang ka ng panahon. Kasi hindi naman sinasabi dyan na tiisin mo. Nagtiis ka na, di ba? Pero minsan kasi one-sided love, ang pangit nun, na mahal mo siya pero hindi ka niya mahal. Andyan siya sa'yo, pinagtsatsagaan ka. Pero hanggang dun lang yun. Naaawa siya. Minsan na-appreciate ka niya pero kulang siya sa oras sa'yo. Hindi ka na nire-respeto, sinisigawan ka, tinatalikuran ka. Pag may tanong ka, hindi ka sinasagot ng diretso, hindi ka binibigyan ng ganon. 'Di ba? Kasi mararamdaman mo 'yun kung mahalaga ka sa isang tao. Hindi mo kailangang magtanong, kusa siyang magkukwento. Pero kung ikaw yung tipo ng wife na kailangan mo pang magtanong lagi sa husband mo, magtaka ka. Ibig sabihin, hindi na ganon kasolid yung trust ng asawa mo sa'yo, ng husband mo sa'yo. Kahit ilipat mo pa yan, so ganun din sa wife at saka sa husband na mararamdaman mo yan sa buong buhay mo kung hindi ka na niya pinagkakatiwalaan kasi hindi ka rin nagbago. So, magbago ka man sa ngayon, huli na, nakapag-desisyon na siya. So, ikaw naman kung nakapag-desisyon ka na, kung may gusto kang balikan, kung may gusto kang i-continue, no? Gawin mo habang maaga pa. Kasi sinasabi ni universe, maniguro ka sa sarili mo. So, kung ikaw yung tipo ng tao na minalas ka sa unang pagkakataon na nagmahal ka, hindi mo siya hindi nagmahalan kayo, tapos nabigo ka, napunta ka sa wife mo ngayon. Kaya ka nasasaktan ng palihim kasi yung gusto mo hindi mo napakasalan, na napunta ka doon sa wife na hindi mo naman inambisyon na maging asawa, no? Hindi mo naman sinasadya na mabuntis, ganon yun. So kung dumating yung pagkakataon na nagmahal ka muli after kang maikasal, wag mo nang hayaang sayangin pa ang pagkakataong ito, kasi minsan yung pag-asa or yung chances mo hanggang 3 lang, 'di ba? Kung nagsayang ka sa una at hindi mo ipinaglaban at pinanindigan mo yung nabuntis mo lang, sa pangatlo, no, na taong na-encounter mo, kung ito'y minahal mo katulad sa una, and then wag mong sayangin dahil baka wala ng pang-4 at wala na ring pang-5 kapag nawala ito. So, nasa sa inyo na yon. Kaya, wag nyo nang sayangin ang pagkakataon. Okay? So, maraming salamat po. Punta tayo sa Real Talk natin. Please do follow, like, and share sa YouTube and subscribe din po. Thank you!